Pasok na si mama. Okay, bibigay. Oo. May lagnat si kuya mo. Hindi mo makapasok sa school. Siya at iyong tinampo upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon, lahat ng sa kanya ay nakikisa at talaga pagkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya pa isa na ng anghel na kalamitan, kami nagbubuli sa iyo at Wow! Wow! Hello. 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 Apat na pong araw, naniwala ang mga taga roon sa... Here's my breakfast and coffee. It's 7 na. Yes, today is my return to work after maternity. Oh my God, I can't believe it. And today marks 4th month ni baby Kenzie. So, happy 4 months, baby. Happy 4 months. Happy 4 months. 4 months na ang buching. 4 months na. Happy 4 months! Anyway, nilabas namin yung baby book kasi akala namin magpapaschedule kami for rotavirus kasi second dose ni baby. So, apparently wala daw clinic tomorrow. So, tago muna natin ng baby book. Kahapon si Prime ay nilagnat. So, hindi siya nakapasok sa school. Pero ngayon okay na siya. And ayun, nagpe-prepare na sila ni Pao sa baba. Hatid na siya ni Pao. So, ayun, kape muna tayo. Tapos mamaya tatry ko umidlip mga 1 PM, wala namang pasok si Pao. So, ito medyo light yung first day of return to work ko. Kahit na work from home, mga mommies, alam ko yung iba sasabihin, work from home naman, nasa bahay lang. I know, and we're very blessed to have this work from home job. But still, mga mommies, marami din namang, I know, maraming pros ng work from home mom. Marami din namang cons, and marami ding, struggle ang work from home mom. Isa na yun sa nakikita ka lang ni baby and then pag narinig mo lang siya umiyak, madidistract ka, diba? Syempre, yung tulog, hindi lang naman siya yung in terms of sa biyahe, malalayo kay baby kasi papasok sa office. Maraming pagdadaanan, alam ko, ang pagiging work from home mom. Kasi before na pagdaanan ko din to with Prime, si Prime ay toddler noon nung nag-pandemic na nag-work from home. Pero syempre this time baby, so it's a different story. And let's see kung ano nga pa yung mga routine na mabibuild namin itong mag-work from home na uli ako. But I'm very grateful and thank you Lord na ay makakabalik na ako sa work and hopefully maging okay ang lahat. Isa lang naman yung prayer ko mga mommies na kasali lagi sa prayer ko about me going back to work. Yun yung magkaroon na ako ng decent sleep. Like 5 hours stretch lang ng sleep. Sabi ko nga Lord, okay na ako and wag lang sa akin iparamdam ni Lord na kulang yung sleep ko. Magbigyan niya lang akong strength na makapag-function everyday. Magawa ko with a joyful heart yung mga mission ko for everyday. And yun, okay na ako. Ayun, later mag-photoshoot kami for Kenzie na kanyang 4-month na photoshoot and after niya na lang maligo. So, nag-breastfeed na sa akin si Kenzie and magpapump lang ako after kong kumain. Tapos, ayun. So, ang shift ko is panghapon. I'm super duper excited. Alam ko maraming changes. Parang inisip ko, baka hindi ko na alam yung mga ginagawa ko before. But that's normal. It's more on like, kailangan ko lang mag-review, mag-refresher, and i-practice lahat ulit. So, ayun. Para akong new hire or newbie. A little, ganun yung feeling. personal na labanan kung mananatili kang magdarasal at mananalig sa Diyos. Amen? Kaya nga po, ngayong araw, mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak. Ikot na, ikot!
Ikot na! Ay! Wow! Ding-ding-ding. 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 Peekaboo. 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 Wala na. Hello. Hello, Mommy. So, ayan. Hello, everyone. Si baby ay nakakalbo. Ayan o, wala na natira sa kanyang hair. Hi, Kuya Prime. Meron na kaming CCTV doon. Ayan. Naglagay kami ng CCTV dito sa room. And minsan, siguro pag nasa baba sila, is ililipat-lipat lang namin kasi kapag tulog si baby tapos magluluto ako sa baba, ganyan, doon ko na lang i-monitor kung mahimbing tulog niya or iiyak siya. Pag iiyak siya, doon ako tatakbo kasi ang nagiging ganap namin before is makakatulog si baby, lalapag ko siya sa duyan or sa kama, tapos halimbawa bababa ako, like magluluto or kung anong mga gawain sa baba. And then, mayat-maya ako akyat baba. Akyat pa na, takbo dito, takbo doon para i-check siya kung gising na or tulog pa. So, sabi ko, might as well put like a CCTV para sa ganong purposes lang. And then, yun nga, yung kapag may bonding sila ni Kuya Prime, nakikita namin. With our baby right here. Hello, everyone! Naka-day off po ako ngayon, Sunday today, and nagsimba kami kasama si baby. First time namin mga mommies magsimba kasama si baby. Tapos, nagyaya si Prime sa Jollibee. So, ayun, may malapit na Jollibee lang dito. Naka-e-bike lang kami. So, ayan. Hello, happy Sunday, happy Sunday! And alam nyo ba kanina, first time kong gumising. Although putol siya, first time kong gumising ng 8, magna 9 na, 8:40 AM. And
sobrang grateful ko. Alam niyo yun na first time ko gumising na liwanag na sa labas. Kasi ang nangyari, putol naman yung sleep ko ng mga mommies. Di siya tuloy-tuloy na sleep. Every 30 minutes, every hour akong pagising-gising kasi si baby breastfeed sa akin, tabi kami sa bed. Tapos nung 5 AM na hindi ko na kaya yung antok ko, as in mayat-maya siyang gagalaw, dedede, magpapabuhat. So ang ginawa ko dahil day off ni Pao is siya naman yung ginising ko nung 5 AM na. Gustong-gusto ko na siyang gisingin around 4 AM pero sabi ko, sige, wag muna kasi para makatulog pa si Pao. And ayun, nung 5 AM na ginising ko siya para iduyan si baby sa baba. Nandun yung duyan niya. And ayun, natulog ako from 5 AM onwards. Nagising ako ng 8:40 AM and I'm so happy. Tapos nung bumaba ako nun, kakagising lang daw ni baby. So, diba, ang haba ng sleep niya. Sabi ko nga, Lord, kung ganun lang yung tulog niya, tuloy-tuloy hanggang morning. Hindi tayo puyat kung tuloy-tuloy ang sleep. Pero iba-iba mga babies. Ewan ko ba? 4 months old si baby. 4 months na siya. Sana mag-improve yung sleep niya. Especially now that I'm working, mga mommies. Nagsiset up ako ng laptop ko. I'm working na 1 week na ako na-survive. Ang 1 week ko na na-survive yung back to work ko. Thank you, Lord. And ang dasal ko lang talaga is long sleep namin ni baby. Talaga, mag-improve lang yung sleep niya, Bong Choy. Mag-improve lang yung sleep niya. That means improve sleep din for me, Pao, and our family. So, ayun, naiinis na siya. Bubuhatin ko na siya, papatulugin. And I'll update you, mga mommy. Ng Ama sa atin. Remember that the greatest sign is Christ Himself. And Christ's word is a light, a lamp under our feet. Bakit ka naliligaw, nalilito, madalas sa buhay? Baka kulang ka sa pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos. Amen? Kaya anong ibig sabihin? Ito pong earthquake sa ating bansa. Nangyari sa ikasampung dataya sa atin. Mga kapatid, unawain natin hindi aksidente itong paulit-ulit na number 10. It is a divine reminder. Then, as a commandment and order, it reminds us to return to God's order. Ayusin natin ang ating buhay. Testing. We must remain faithful to God in our trials if we wish to become successful. And then, reminds us of the virgins that we must always be ready. May ubo, pina-check up namin siya kahapon. And marami siyang iniinom gamot, 3. So, hopefully, gumaling na ang baby natin. Si Kuya Prem niya kasi unang nagkaubo, parang ika 3 days na ngayon. Tapos,
ayun, baka nahawa si Kenzie. Hindi niya na kailangan magpa-x-ray kasi sabi nung doktor, parang gusto ipa-x-ray siya, although binigyan naman na siya ng gamot sa ubo, sipon, tapos binigyan na rin siya ng antibiotic para sure na. And after 3 days, sana may improvement. Meron kaming follow-up check-up after 3 days. So hopefully mag-improve ang baby natin and si Kuya Prime. Grabe uso ang Kuya Prime niya ay walang pasok hanggang Friday. 1 week siyang walang pasok, almost a week. Sinuspend mo na yung class dahil nga ang daming batang nagkakasakit, lalo na ubot sipon. So parang una ata sa NCR, and then ngayon ayun, sila Prime na din, yung school na din nila nag-announce. So hopefully gumaling na ang mga bata. Sobrang uso ang ubot sipon, so stay safe tayo mga mommies, and huwag muna tayong gagala, huwag muna lalabas ganyan kung hindi naman kailangan para ano pa rin, safety first pa rin ang ating mga chikiting. Ito ang mga gamot na kanyang iniinom. Ambroxol for ubo, ito for sipon, ito for yung amoxicillin, antibiotic niya. So andito yung kanyang corner for Kenzie and Prime's meds. And magpapump muna ako habang dumidede si Kenzie. And mag-online mass tayo. Why aren't you drinking that? You want your milk? Do you want your milk? Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin Can we take a picture? Extended family. Family naman ng grade 1. Ngayon, isa pa. Two parent or... Let's wait if there's different subjects. Check, just open the